Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa St. Peter the Apostle Parish dito po sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan nga po nangyari yung tragic incident kahapon kung saan bumigay itong ikalawang palapag ng kanilang simbahan, itong mezzanine floor. At ang naging resulta nga po ay meron pong nasawi na si Nita Morales, 80-year-old na parishioner po ng simbahan at 55 ang sugatan. Pero ang sinasabi nga po sa atin ng CDRRMO ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan, out of danger na yung 51 sa kanila, pero may 4 pa silang binabantayan na critical pa yung condition sa ngayon dahil may mga ilan pang kailangang sumailalim sa mga procedure. At uulitin ko lamang po, batay nga po sa inilabas na pahayag ni Malolos Bishop Dennis Villarojo, tinutulungan na po ng parokya ang mga apektado sa nangyari. Rumispondi rin daw agad ang mga opisyal ng barangay at ng Malolos, gaya na rin po ng binanggit sa atin kanina ng CDRRMO, at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa ngayon ay sarado muna ang simbahan habang patuloy na kukumpunihin itong ikalawang palapag at aayusin, sisiguraduhin na talagang yung structural integrity ng simbahan ay talagang matibay, maayos. At patuloy din po ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente sa nangyari nga po kahapon. Sa punto po ito, makausap natin ang isa sa mga lektor ng simbahan na si Lawrence Chua. Sir, magandang umaga po sa inyo. Po. At kami po ay nakikiramay din sa nangyari dito sa inyo pong simbahan. Maaari nyo lamang po bang ikwento sa amin, nasaan po kayo noong mga panahon na yon? Kayo po ba ay nagsuserve sa Lectors Ministry during that time? At ikwento nyo po sa amin kung ano yung inyong nasaksihan narinig. May narinig po kasi kami parang parang putok ng baril. Tapos maya-maya nagtilian na dito po sa side na to. Nandun po kasi ako sa harap. Kitang-kita ko po talaga yung pagbagsak tsaka po pagguho ng mga structure po. Tapos po nagkagulo na. Yun po. Tapos po yung aming assistant parish priest po na si Father Divino ay lumapit diyan, tinignan po kung ano yung sitwasyon, and then po nagsalita siya na huwag pong magpanik para po hindi po magkaroon ng stampede. At maganda naman din po yung response ng aming parish kasi po talagang nagtawag na ng rescue at agad naman po silang nag-response. Opo. At so, natigil na po yung misa noong mga panahon na yon? At, Opo, natigil po. Inuna pong ayusin po yung mga nasugatan po dito sa incident. Meron po ba tayong, bilang member po kayo ng ministry, nakipag-ugnayan na rin po kayo sa parish priest, meron po ba tayong naisabihin sa mga parishioners po ng parokyang ito? Dahil I understand sa ngayon ay nakasarado po muna ito at hindi po muna bubuksan hanggat hindi nakukumpuni. Ano po yung nais nating sabihin sa mga parishioner po ng St. Peter the Apostle Parish? Kasi po, ang aantayin lang po namin ay yung abiso po ng aming bishop. Yun po yung aming inaantay. Yung official statement po yung inaantay namin. Nakapaglabas na po kahapon, kaya po yun po yung namin, pansamantala po munang isasara yung simbahan. Hanggat hindi pa po nag-uutos ang bishop na buksan ay hindi pa po siya bubuksan. At yung paligid pa isisecure po yung talagang tibay para po dun sa structure po ng ating parish. Sir, maraming pong salamat sa inyo pong impormasyon binigay sa amin. At sa ngayon po, saan po muna gaganapin yung mga misa rito? Ginaganap po yung mga misa dito po sa dito po sa aming parish hall po dito sa may likuran. Yung po ay pansamantala lang po muna. Open din po sa mga parishioner yan? Open po siya, kaya lang po hindi ganong karami. dahil po, kasi maliit po yung space. Alright. Salamat po at blessed Lenten season po sa inyo. Sir Lawrence Chua, isa po sa mga lector dito po sa St. Peter the Apostle Parish. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.